Kapatid, buti na lang andito ka. Napansin mo na ba na kahit anong pilit mo, parang dumadaloy ang pera sa iyong mga daliri? Alam mo yung feeling na nakulong ka sa isang cycle na walang dumadaloy, walang umuunlad? Marahil ay naitanong mo na rin sa iyong sarili, may humaharang ba sa aking buhay pinansyal? Ang sagot ay oo. At ngayon, matutuklasan mo ng eksakto kung ano ang pumipigil sa pag-agos ng pera sa iyong buhay at higit sa lahat, kung paano lalagpasan ng Diyos ang pagharang na iyon at bubuksan ng mga pintuan sa tunay na kaunlaran para sa iyo. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit may mga taong nagtagumpay na umunlad habang ang iba, kahit na nagtatrabaho ng husto, ay nananatili sa parehong lugar? Bakit parang natural na dumadaloy ang pera para sa ilan habang para sa iyo ang bawat sentimo ay patuloy na pakikibaka? Ito ay hindi isang simpleng tanong at ang sagot ay higit pa sa iniisip mo. Marahil ay lumaki kang naririnig na ang pera ay marumi, na ang kasaganaan ay isang kasalanan, na ang mahihirap lamang ang magmamana ng kaharian ng langit. Ang mga salitang ito kahit na binibigkas ng may mabuting hangarin ay nagtanim ng malalim na binhi sa iyong isipan. At ngayon, ang mga paniniwalang ito ay humaharang sa pagpapala na inihanda na ng Diyos para sa iyo. Nagdadala ka ng pagkakasala sa pagnanais ng isang mas mahusay na buhay. Nahihiya ka sa pagnanais na umunlad. At ang kahihiyan na ito ay naging isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kasaganaan. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Hindi nilayon ng Diyos na mabuhay ka sa kakapusan. Ang kahirapan ay hindi isang espiritual na birtud. Ang Diyos ay isang mapagbigay na Ama na nagnanais na makita ang kanyang mga anak na namumuhay ng sagana. Sa Juan Kabanata 10, Talata 10 nilinaw ni Jesus, "Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos." Abundance, kapatid, hindi lang survival. Ang problema ay wala sa Diyos. Nagbigay na siya. Ang pagbabara ay nasa loob mo, sa iyong isip, sa iyong puso, sa mga paniniwalang dala mo nang hindi mo namamalayan. May mga hindi nakikitang pader na ikaw mismo ang nagtayo sa paglipas ng mga taon, at ang mga pader na ito ay pumipigil sa pagpapala na makarating sa iyo. Nagsusumikap ka, gumising ng maaga, italaga ang iyong sarili. Ngunit sa pagtatapos ng buwan ng pera ay nawawalang parang buhangin sa iyong mga daliri. Tumingin ka sa iyong bank account at nagtataka, saan napunta ang lahat? Paano posible na magtrabaho ng husto at magkaroon ng kaunti? Ang pagkabigo ay sumikip sa iyong dibdib. Ang pagkabalisa ay nagpapanatili sa iyo na puyat sa gabi at nagsisimula kang mag-alinlangan kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Ngunit siya ay nagmamalasakit at ngayon sa video na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung ano ang pumipigil sa iyong kaunlaran. Matutuklasan mo ang espiritual, mental at emosyonal na mga bloke na pumipigil sa pag-agos ng pera sa iyong buhay. At higit pa riyan, malalaman mo kung paano lalampasin ng Diyos ang bawat bloke na ito at magbukas ng bagong panahon ng kasaganaan para sa iyo. Ito ay hindi ordinaryong video. Isa itong paghahayag na maaaring ganap na baguhin ang iyong realidad sa pananalapi. Kaya't bigyang pansin ang bawat salita dahil kung ano ang malapit mong matanggap ay maaaring ang eksaktong nawawalang susi sa pag-unlock ng iyong kaunlaran. Kapatid, bago tayo magpatuloy, may importante akong gustong gawin. Isulat sa mga komento, nalalampasan ko ang bawat pagbara sa pananalapi sa aking buhay. May kapangyarihan ang pahayag na ito. Kapag ipinahayag mo ito ng may pananampalataya, may gumagalaw sa espiritual na mundo. Sige, isulat ito sa mga komento at sabay nating simulan ang paglalakbay na ito ng pagpapalaya sa pananalapi. At makakasigurado ka sa isang bagay, hindi ka na magiging pareho pagkatapos ng video na ito. Dahil ang Diyos ay gumagawa na para makawala sa kung ano ang nagbubuklod sa iyo at buksan kung ano ang nagpapalaya sa iyo. Ngayon ay dumiretso tayo sa punto.
May tatlong pangunahing hadlang na pumipigil sa pag-agos ng pera sa iyong buhay. At ang pinakamapanganib na bagay ay ang karamihan sa mga tao ay hindi alam na umiiral ang mga hadlang na ito. Sila ay hindi nakikita, ngunit totoo, at araw-araw nilang ninanakaw ang iyong kasaganaan. Ang unang balakid ay mental. Ito ang mindset ng kakapusan, na program ka na mula pagkabata upang maniwala na hinding-hindi magiging sapat, limitado ang pera, na hindi ka karapat-dapat magkaroon ng higit pa. Ang mental programming na ito ay lumilikha ng hindi nakikitang kisame sa iyong buhay pinansyal. Kahit anong pilit mo, palagi kang bumabalik sa parehong antas ng kita. Dahil sa isip mo, may hangganan kung magkano ang maaari mong kitain, magkano ang maaari mong makuha, kung gaano ka karapat-dapat na umunlad. Ang Kawikaan, Kabanata 23, talatang 7 ay nagsasabi, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso, ay gayon siya. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Lahat ng pinaniniwalaan mo sa kaibuturan ng iyong puso tungkol sa pera ay makikita sa iyong realidad. Kung naniniwala kang mahirap, magiging mahirap. Kung naniniwala ka na hindi ka makakaalis dito, hindi mo magagawa. Ang iyong isip ay lumilikha ng iyong realidad sa pananalapi. Ang pangalawang block ay emosyonal. Ito ay takot. Takot matalo. Takot na hindi makayanan. Takot na mabigo. Takot na subukan at hindi magtagumpay. Ang takot na ito ay paralisado ka. Pinipigilan ka nitong gumawa ng mas malalaking hakbang mula sa pagkuha ng mga panganib, mula sa pamumuhunan sa iyong sarili. Nananatili kang nakulong sa comfort zone ng kakapusan dahil at least doon mo alam ang terrain. Ang hindi alam ay mas nakakatakot kaysa sa kahirapan na nakasanayan mo na. Ngunit ang ikalawang Timoteo, Kabanata 1, talata 7 ay malinaw, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Ang takot na nagpaparalisa sa iyo ay hindi nagmula sa Diyos. Ito ay isang kasangkapan ng kaaway upang panatilihin kang maliit, upang panatilihin kang mahirap, upang ilayo ka sa pagpapala. At ang ikatlong block, marahil ang pinakamalalim, ay espiritual. Ito ay ang kakulangan ng pagkakahanay sa mga prinsipyo ng Diyos tungkol sa kasaganaan. Nagdarasal ka para sa mga pagpapala, ngunit hindi ka nagsasanay ng pagkabukas palad. Gusto mong umani, ngunit hindi ka naghahasik. Inaasahan mo ang mga himala, ngunit hindi ka kumilos ng matalino. Malinaw ang Biblia, mayroong espiritual na sistema para sa kaunlaran. At kung hindi ka nakahanay sa sistemang iyon, hindi dadaloy ang pera. Itinuro ng Lucas, Kabanata 6, talatang 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mabuting siksik, inalog at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Gusto mo bang makatanggap? Pagkatapos ay kailangan mong matutong magbigay. Gusto mo bang dumaloy sa iyo ang pera? Pagkatapos ay kailangan mong hayaan ang pera na dumaloy sa iyo. Ang pagkabukas palad ay hindi isang kawalan. Ito ay isang espiritual na pamumuhunan na nagdudulot ng masaganang kita. Ang tatlong blok na ito, kaisipan, emosyonal at espiritual, ay nagtutulungan laban sa iyong kaunlaran. At hanggang sa matukoy mo at masira ang bawat isa sa kanila, ang pera ay patuloy na mawawala, ang mga pagkakataon ay patuloy na dadaan sa iyo, at ikaw ay mananatili sa iisang lugar. Pero may good news, ako sa iyo. Nais ng Diyos na malagpasan ang mga harang na ito ngayon. Nais niyang palayain ang iyong isip, pagalingin ang iyong mga damdamin, at ihanay ang iyong espiritu sa mga prinsipyo ng tunay na kasaganaan. At para mangyari iyon, kailangan mong manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ngayon na alam mo na kung ano ang mga pagharang, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano malalampasan ng Diyos ang bawat isa sa kanila at kung paano ka makikipagtulungan sa gawaing ito ng pagpapalaya sa pananalapi sa iyong buhay. Ngunit bago ko ipakita sa iyo ang praktikal na landas tungo sa kalayaan sa pananalapi,
Kailangan mong malaman ang kwento ng isang taong nabuhay ng eksakto kung ano ang iyong nabubuhay ngayon. At kung ano ang nangyari sa taong iyon ay maaring mangyari din sa iyo. Ang pangalan niya ay Thomas. Nakatira siya sa Makati City, nagtrabaho bilang jeepney driver, nagising bago sumikat ang araw at nakauwi sa gabi. Araw-araw ay pareho. Mahirap na trabaho, maraming pawis, maliit na pera. Ang kanyang asawang si Ana ay naglinis ng 3 magkakaibang bahay upang makatulong sa mga gastusin. Gayunpaman, sa pagtatapos ng buwan, palaging walang sapat na natitira. Dumating ang mga bayarin bago ang suweldo. Humingi ang mga bata ng mga simpleng bagay, bagong notebook, ibang merienda, at naramdaman ni Thomas ang sakit sa puso dahil hindi niya ito maibigay sa kanila. Hindi siya tamad, hindi siya iresponsable. Nagtrabaho siya ng mas mahirap kaysa sa karamihan ng mga tao. Ngunit ang pera ay hindi mananatili. Parang may hindi nakikitang butas sa kanyang bulsa at lahat ng pumasok nakatakas. Nagsimulang makaramdam ng kabiguan si Thomas. Nagsimula siyang maniwala na ito ang buhay na itinakda ng Diyos para sa kanya. Kahirapan, pakikibaka, walang hanggang pagkahapo. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw, si Thomas ay nakaupong mag-isa sa maliit na beranda ng kanyang bahay. Tumingin siya sa mabituing kalangitan at nag-alay ng isang desperadong panalangin. Hindi ito maganda, hindi ito teolohiko, ito ay totoo. Anya, God, hindi ko na kaya. I work so hard and I have nothing. Nakalimutan mo na ba ako? May nagawa ba akong mali para maging karapat-dapat ako dito? At sa katahimikan na iyon ng gabi, nagsimulang magsalita ang Diyos sa puso ni Thomas. Hindi sa isang naririnig na boses, ngunit sa malalim na katiyakan na nagmumula sa loob. At ang ipinakita sa kanya ng Diyos ay nagpabago ng lahat. Inihayag ng Diyos na ang problema ay hindi isang kakulangan sa trabaho. Ang problema ay mentality. Si Thomas ay lumaki na pinapanood ang kanyang ama na nabubuhay sa kahirapan. Narinig ang kanyang ina na ulitin na ang pera ay hindi lumalaki sa mga puno, na ang isang mahirap na tao na kontento ay mayaman, na ang mahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng kalusugan. Ang mga pariralang ito na binibigkas ng may pagmamahal ay nagtayo ng isang bilangguan sa isip. Naniniwala si Thomas sa kaibuturan na hindi siya maaaring maging iba, na ito ang kanyang mana, generasyonal na kahirapan. Ngunit sinimulan ng Diyos na turuan si Thomas tungkol sa mga prinsipyo ng biblikal na kaunlaran. Itinuro niya sa kanya ang tungkol sa pagkabukas palad kahit na ang isa ay kakaunti. Itinuro niya sa kanya ang tungkol sa ikapo ng may pananampalataya, hindi obligasyon. Itinuro niya sa kanya ang tungkol sa paggalang sa mga pangako, sa pananalapi, tungkol sa pagtatrabaho ng may kahusayan, tungkol sa pagtingin sa mga pagkakataon kung saan dati ay nakikita lamang niya ang mga limitasyon. Nagsimulang magbago si Thomas. Una, binago niya ang kanyang pag-iisip. Huminto siya sa pagsasalita ng mga salita ng kakapusan at nagsimulang magpahayag ng mga pagpapala. Pangalawa, nagbago siya ng ugali. Nagsimula siyang maging mapagbigay sa maliit na mayroon siya. Naglaan siya ng kaunting halaga para makatulong sa nangangailangan. Masaya siyang nag-ikapu. At pangatlo, nagsimula siyang kumilos ng matalino. Tumigil siya sa paggastos ng walang ingat. Nagsimula na siyang magplano. May ipon siya kada buwan. At alam mo kung ano ang nangyari? Sa wala pang 1 taon, si Thomas ay hindi na ang parehong tao. Nakabili siya ng sariling jeepney. Pagkatapos ay bumili siya ng isa pa. Ngayon mayroon na siyang maliit na fleet at nagtatrabaho siya ng ibang mga pamilya. Hindi siya milyonaryo, ngunit nabubuhay siya ng may dignidad, kapayapaan at kasaganaan. At ang pinakamahalaga, sinira niya ang henerasyong sumpa ng kahirapan. Ang kanyang mga anak ay lalaki na makikita ang isang ama na umuunlad, na may karunungan sa pananalapi, na nagtitiwala sa Diyos. This story is real, kapatid. At maaari rin itong maging kwento mo.
dahil ang parehong Diyos na nagpalaya kay Thomas ay gustong palayain ka. Ang parehong mga prinsipyo na nagtrabaho para sa Kanya ay gagana para sa iyo. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, isulat sa mga komento. Naniniwala ako na malalagpasan ng Diyos ang mga hadlang sa aking buhay. May kapangyarihan ang pahayag na ito. Sige, isulat mo na. At manatili sa akin dahil kung ano ang susunod ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano ilalapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay. Ngayong alam mo na kung ano ang mga bloke at nakita mo na posibleng malagpasan ang mga ito, punta tayo sa kung ano talaga ang mahalaga. Paano lalampasin ng Diyos ang bloke tungo sa iyong kaunlaran? Ano ang praktikal na landas upang lumipat mula sa kakapusan tungo sa kasaganaan? Ang unang hakbang ay ang pagpapanibago ng isip. Ang Roma, Kabanata 12, talatang 2 ay nagsasabing, "Huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Kailangan mong i-reprogram ang iyong isip. Itigil ang pag-uulit ng parehong mga salita ng pagkatalo na inulit ng iyong mga magulang. Itigil ang pagtanggap sa kahirapan bilang iyong kapalaran. Simulan ang pagdeklara ng salita ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. Araw-araw, paggising mo, bago, umalis ng bahay ipahayag, "Ako ay pinagpala. Ako ay umunlad sa lahat ng aking ginagawa. Ang pabor ng Diyos ay nasa aking buhay at aking gawain." Ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ang mga deklarasyong ito ay reprogram ang iyong subconscious. Sila ang nagbibigay daan para dumaloy ang mga pagpapala. Ang ikalawang hakbang ay emosyonal na pagpapagaling. Kailangan mong magpatawad. Patawarin mo ang mga nanakit sa iyo sa pananalapi. Patawarin mo ang mga nanloko sa iyo. Patawarin ang iyong sarili sa mga nakaraang maling desisyon. Ang kakulangan ng pagpapatawad ay isang bukas na pinto sa mga sumpa sa pananalapi. Hanggat hawak mo ang sama ng loob, pait, hindi dadaloy ang pera. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera sa bangko. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang Mateo, Kabanata 6, mga talatang 14 at 15 ay nagtuturo, "Sapagkat kung patatawarin ninyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit." Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyo. At kapag ikaw ay emosyonal na malaya, ang kasaganaan ay may puwang upang makapasok. Ang ikatlong hakbang ay espiritual na pagkakahanay sa mga prinsipyo ng Diyos. At narito ang isa sa pinakamakapangyarihang mga lihim, pagkabukas palad. Ang Kawikaan, Kabanata 11, talatang 25 ay nagsasabi, "Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang sinumang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa." Ang Diyos ay nagtatag ng isang espiritual na batas. Kung ano ang iyong itinanim, ikaw ang nag-aani. Kung maghahasik ka ng kakapusan, mag-aani ka ng kakapusan. Kung maghahasik ka ng kabutihang loob, mag-aani ka ng sagana. Magsimula ngayon. Huwag maghintay na magkaroon ng marami para maging mapagbigay. Maging mapagbigay sa maliit na mayroon ka. Tumulong sa nangangailangan. Bigyan ng pagkain ang taong nagugutom. Magbayad ng tanghalian para sa isang taong wala. Ang mga butong ito ay sisibol. At sa takdang panahon, aani ka ng masaganang ani. Ang ikaapat na hakbang ay praktikal na karunungan. Hindi gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Magbubukas siya ng mga pinto, ngunit kailangan mong pumasok. Bibigyan ka niya ng mga pagkakataon, ngunit kailangan mong sakupin ang mga ito. Itinuturo ng Kawikaan, Kabanata 21, versikulo 5, "Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kahirapan." Kailangan mong magplano, kailangan mong magkaroon ng disiplina, kailangan mong ihinto ang paggastos ng lahat ng iyong kinikita, kailangan mong mag-ipon kahit konti lang, kailangan mong mamuhunan
sa iyong sarili, sa kaalaman, sa paglago. Kapatid, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mangyaring i-like ang video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng iyong pangako sa pagbabagong pinansyal. At mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell dahil dito makakatanggap ka ng makapangyarihang mga paghahayag mula sa salita ng Diyos na magpapabago sa iyong buhay. Ito ay hindi isang ordinaryong channel. Ito ay isang puwang kung saan ang Diyos ay nagsasalita ng mga katotohanan na nagpapalaya at nagdudulot ng kaunlaran. At meron pa, dahil ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na itinuturo ng ilang tao, kung paano masira ang mga sumpa sa pananalapi ng henerasyon. Tama yan. Mayroong isang sumpa na ipinasa sa mga henerasyon sa iyong pamilya at ngayon ay matututuhan mo kung paano ito sisirain minsan at magpakailanman. Isang henerasyong sumpa sa pananalapi. Maaaring hindi mo pa ito narinig, ngunit ito ay totoo. Ito ay kapag ang kahirapan ay nauulit mula sa ama hanggang sa anak, mula sa lolo hanggang apo. Hindi ito nagkataon, hindi ito malas. Isa itong espiritual na sumpa na kailangang sirain. Napansin mo na ba na sa iyong pamilya, lahat ay laging nahihirapan sa pera? Ang iyong lolo ay mahirap, ang iyong ama ay mahirap, at ngayon, ikaw ay nahihirapan din? Hindi iyon normal. Iyon ay isang sumpa na kailangang sirain. At ang magandang balita ay maaari kang maging una sa iyong lahi na masira ang cycle na iyon. Ang Galasya, Kabanata 3, Talata 13 ay nagpahayag, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin. Nabayaran na ni Jesus ang halaga sa krus. Nasira na ang sumpa. Ngunit kailangan mong angkinin ang pagpapalaya na ito. Kailangan mong ipahayag sa iyong buhay at sa iyong mga inapo na ang kahirapan ay wala ng lugar. Paano mo ito gagawin? Una, kilalanin na may sumpa. Pangalawa, talikuran ito sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, magpahayag ng pagpapala sa iyong buhay at sa iyong mga anak. At pang-apat, at ito ay mahalaga, baguhin ang iyong mga pattern ng pag-uugali. Dahil walang silbing sirain ang sumpa sa espiritual kung patuloy kang kumilos sa paraang ginawa ng iyong mga magulang. Natakot ba ang iyong mga magulang sa pera? Kailangan mong matutong pamahalaan ito ng matalino. Ginastos ba ng iyong mga magulang ang lahat ng kanilang kinita? Kailangan mong matutong mag-ipon at mag-invest. Hindi ba nagplano ang iyong mga magulang para sa hinaharap? Kailangan mong simulan ang paggawa ng mga plano sa pananalapi. Nasira ang sumpa kapag sinira mo ang mga pattern. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay na maaaring maging isang game changer sa iyong buhay pinansyal. Maraming tao ang gustong umunlad, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Mayroon silang magandang intensyon, ngunit walang praktikal na direksyon. Kaya naman gumawa ako ng makapangyarihang tool na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ang gabay na ito ay hindi walang laman na teorya. Ito ay isang praktikal at espiritual na hakbang-hakbang na proseso upang matulungan kang makawala mula sa kakapusan na pag-iisip, ihanay ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan ng Diyos at magsimulang makakita ng mga tunay na resulta sa iyong buhay, pinansyal. Matututuhan mong kilalanin ang mga mental block na hindi mo alam na umiiral. Matutuklasan mo kung paano i-reprogram ang iyong pag-iisip tungkol sa pera. Mauunawaan mo kung paano ilapat ang karunungan sa Biblia sa iyong pang-araw-araw na buhay upang maparami ang iyong mga mapagkukunan. Ang material na ito ay nakatulong na sa daan-daang tao na makawala sa ikot ng kahirapan at pumasok sa isang bagong panahon ng kasaganaan at kapayapaan sa pananalapi. At maaari itong gawin ng parehong para sa iyo. Ngunit maging babala, huwag itong ipagpaliban. Sa bawat araw na ipinagpaliban mo ito,
ay isa pang araw na natigil ka sa parehong lugar. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang gabay habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, ang iba ay nag-a-apply na nito at umaani ng mga gantimpala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay ang desisyon na kumilos. At ang desisyon na iyon ay maaaring sa iyo na. Ngayon, balik tayo sa pinag-usapan natin, naintindihan mo ba? Ang pagsira sa mga sumpa sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa panalangin, ito ay tungkol din sa pagbabago ng iyong saloobin, iyong pag-iisip, iyong pag-uugali. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa Diyos sa proseso ng pagbabago. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang bagay na binabaliwala ng maraming tao, ngunit mahalaga para sa kaunlaran, pangangasiwa. Ano ang stewardship? Ito ay ang kakayahang pangasiwaan ng mabuti ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At narito ang katotohanang ayaw marinig ng marami. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit pa kung hindi mo pinangangalaga ang mabuti ang maliit na mayroon ka. Ang Lucas, Kabanata 16, versikulo 10 ay nagsabi, ang tapat sa maliit ay tapat din sa marami, at ang hindi makatarungan sa maliit ay hindi rin makatarungan sa marami. Gusto mo ba ng kaunlaran? Pagkatapos ay magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kung ano ang mayroon ka na. Itigil ang pag-aaksaya. Itigil ang paggastos sa mga hindi kailangang bagay. Itigil ang pamumuhay sa utang. Maraming tao ang nagdarasal para sa pinansyal na mga pagpapala. Ngunit pagdating ng pera, ginagastos nila ang lahat ng ito nang walang pananagutan. Bumibili sila ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Wala silang plano. Hindi sila nagtitipid. At saka hindi nila naiintindihan kung bakit hindi dumarami ang pagpapala. Ang dahilan ay simple, kawalan ng pangangasiwa. Binabantayan ng Diyos kung paano mo pinangangasiwaan ang pera na mayroon ka na. Kung ikaw ay isang mabuting katiwala, ipagkakatiwala niya sa iyo ang higit pa. Ngunit kung ikaw ay pabaya, pabigla-bigla, hindi organisado, bakit ka pa niya bibigyan? Ito ay tulad ng pagbibigay ng susi sa isang kotse sa isang taong hindi marunong magmaneho. Kaya kapatid, maging tapat ka sa sarili mo ngayon. Paano mo pinamahalaan ang iyong pera? Alam mo ba kung saan napupunta ang bawat sentimo na pumapasok? May plano ka ba? May naiipon ka ba? O ginagastos mo lahat? Ang mga tanong na ito ay hindi komportable, ngunit kinakailangan. Ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat para magsimula. Maaari kang magsimula ngayon. Kunin ang isang notebook o iyong telepono at isulat ang lahat ng iyong mga gastos sa loob ng isang buwan. Magugulat ka sa dami ng pera na dumadaloy sa iyong mga daliri nang hindi mo namamalayan. Ang maliliit na gastos ay dumadagdag at nagiging malaking butas sa iyong budget. Kapag alam mo na kung saan napupunta ang iyong pera, bawasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Hindi mo kailangang mabuhay sa paghihirap, ngunit kailangan mong mamuhay ng matalino. Ibahin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangangailangan at kagustuhan, sa pagitan ng kung ano ang mahalaga at kung ano ang labis. Ang disiplinang ito ay lilikha ng puwang para sa Diyos na paramihin ang mayroon ka. At isa pang mahalagang bagay, huminto sa pamumuhay para sa hitsura. Maraming tao ang nabaon sa utang dahil gusto nilang magmukhang maunlad. Bumibili sila ng mga designer na damit, mamahaling cellphone, pumunta sa mga lugar na hindi nila kayang bilhin, lahat para mapabilib ang iba. Ngunit ang Kawikaan, Kabanata 13, talatang 7 ay nagbabala, may nagkukunwaring mayaman, ngunit walang anuman, at ang nagkukunwaring dukha, ngunit may malaking kayamanan. Ang tunay na kasaganaan ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat at mayroon pa ring natitira upang makatulong sa iba.
Ito ay tungkol sa pagtulog ng mahimbing na walang utang. Ito ay tungkol sa hindi pamumuhay sa takot sa bukas. Iyan ang kasaganaan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Kapatid, kung determinado kang maging mabuting katiwala ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, isulat sa mga komento, magiging tapat ako sa maliliit na bagay upang tumanggap ng marami. Ipahayag ito ng may pananampalataya at igagalang ng Diyos ang iyong desisyon. Ngayon, bigyang pansin dahil ang aking ihahayag ay ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pera. Mauunawaan mo kung bakit mabilis umunlad ang ilang tao habang ang iba ay tumitigil sa loob ng maraming taon. Ang sikreto ay nasa isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang prinsipyong ihahayag ko sa iyo ay napakalakas na maaari nitong mapabilis ang iyong kaunlaran. Ito ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. At hindi lang tungkol sa ikapu ang pinag-uusapan ko, ang tinutukoy ko ay ang madiskarteng paghahasik ng mga binhi sa buhay ng iba. Itinuro ng 2 Korinto, Kabanata 9, 6 na talata. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Maraming tao ang gustong umani ng marami, ngunit kakaunti ang inihasik. Nais nilang makatanggap ng mga pagpapala, ngunit hindi sila handang maging isang pagpapala sa sinuman. Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, hindi ka uunlad kung sarili mo lang ang iniisip mo. Ang kasaganaan ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng mapagbigay na mga daluyan. Kung gusto mong dumaloy ang pera sa iyo, kailangan mong hayaang dumaloy ang pera sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagbibigay, pagtulong, paghahasik sa buhay ng mga nangangailangan. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit halos wala akong sapat para sa aking sarili. Paano ko ibibigay sa iba? Iyan ang eksaktong pag-iisip na nagpapanatili sa iyo na mahirap. Hindi sinasabi ng Biblia na magbigay ka kapag marami ka. Sinasabi nito na magbigay ka kahit kakaunti ka, sapagkat sa kaunti sa pananampalataya sa sakripisyo na ang binhi ay dumarami. Tandaan ang kwento ng balo ng Sarepta, isang dakot lang ng harina at kaunting mantika ang dala niya. Ito ang huling pagkain nila ng kanyang anak bago sila namatay sa gutom. Ngunit nang hilingin sa kanya ng propetang si Elias na gumawa muna ng cake para sa kanya, sumunod siya. At anong nangyari? Hindi naubos ang harina at mantika. Itinala ng unang, Hari Kabanata 17, ang himalang ito. Hinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang ng pananampalataya, ang maging mapagbigay kahit na kakaunti ka, ang maghasik kahit na hindi mo alam kung kailan ka aani. Dahil kapag kumilos ka sa ganitong paraan, isinaaktibo mo ang espiritual na batas ng pagpaparami. Ngunit maging babala, huwag maging bukas palad na umaasa ng agarang pagbabalik. Huwag magbigay para makatanggap. Magbigay dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Magbigay dahil naiintindihan mo na ang lahat ng mayroon ka ay nagmula sa Kanya. Magbigay ng masaya hindi dahil sa obligasyon. Sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 9, 7 talata. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang ipinasiya sa kanyang puso, hindi nag-aatubili o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. At kapag naghasik ka sa pusong iyon, ginagarantiyahan ng Diyos ang pag-aani. Maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. Ngunit darating ito dahil tapat ang Diyos at ang binhing itinatanim mo sa mabuting lupa ay laging tumutubo. Kaya hinahamon kita ngayon, humanap ng taong mapagpapala mo. Maaring ito ay sa pera, pagkain, oras o isang salita ng pampatibay loob, maging channel ng pagpapala. At panoorin kung paano magsisimulang buksan ng Diyos ang mga pintuan sa iyong buhay na hindi mo akalain na umiiral. Ang paghahayag na ito ay masyadong makapangyarihan upang itago sa iyong sarili. Kailangang marinig ng isang tao sa iyong pamilya, sa trabaho, sa iyong simbahan,
ang mensaheng ito ngayon. Ibahagi ang video na ito ngayon dahil kapag nagbabahagi ka ng mapagpalayang katotohanan, naghahasik ka rin ng mga binhi. At ang binhing iyon ay babalik sa iyo sa anyo ng maraming pagpapala. Ang kaunlaran ng Diyos ay hindi makasarili. Ito ay dumami. At kapag naunawaan mo iyon, kapag sinimulan mong ipamuhay ito, hindi na magiging pareho ang iyong buhay pinansyal. Ngayon, kailangan kong pag-usapan ang isang bagay na napapabayaan ng maraming tao, proteksyon sa pananalapi. Walang silbi ang Diyos na buksan ang mga pintuan ng kasaganaan kung hahayaan mong mawala ang lahat dahil sa kakulangan ng karunungan. Walang silbi na kumita ng mas malaki kung gagastusin mo pa. Walang silbi ang pagkakaroon ng pagpapala kung hindi mo alam kung paano protektahan ang iyong natatanggap. Ang Kawikaan, Kabanata 21, Taludtod 20 nagsasabi, may kanais-nais na kayamanan at langis sa bahay ng pantas, ngunit nilalamon sila ng mangmang. Ang matalinong tao ay nag-iimbak. Nilulustay ng taong tanga ang lahat. Alin sa dalawa ang naging kayo? Ang isa sa mga pinakamalaking bitag sa pananalapi ay ang consumerism. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na nagtuturo sa iyo na gumastos, hindi upang mag-ipon. Sinasabi sa iyo ng mga patalasta sa lahat ng dako na kailangan mong bumili, magpalit, mag-upgrade. At kung wala kang pagpipigil sa sarili, palagi kang mabubuhay sa gilid, laging baon sa utang, laging nakulong. Kailangan mong matutong tumanggi. Hindi sa lahat ng alok, hindi sa lahat ng mga plano sa pagbabayad, hindi sa lahat ng mga imbitasyon na mawawalan ng laman ang iyong mga bulsa. Ito ay hindi pagiging maramot. Ito ay pagiging matalino. Ito ay pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili na isang bunga ng banal na espiritu ayon sa Galatia, Kabanata 5, versikulo 23. Isa pang mahalagang bagay, protektahan ang iyong sarili mula sa utang. Ang Kawikaan, Kabanata 22, talatang 7 ay nagbabala. Ang mayaman ay namamahala sa dukha at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang utang ay pang-aalipin. Kapag may utang ka, hindi ka libre. Nagtatrabaho ka para bayaran ng nagpautang, hindi para buuin ang iyong kinabukasan. Kung ikaw ay may utang, gumawa ng isang plano upang makaalis sa sitwasyong iyon. Pag-usapan ng iyong mga utang. Bawasan ang mga gastos. Magtrabaho ng higit pa kung kinakailangan. Ngunit gawin itong iyong ganap na prioridad upang maalis ang iyong mga pinansyal na kadena. Dahil hanggat nakakulong ka sa utang, hindi ka talaga uunlad. At may isa pang bagay, magkaroon ng emergency fund. Kahit maliit lang, mag-ipon ng kaunti bawat buwan dahil may mga hindi inaasahang pangyayari. Sakit, kawalan ng trabaho, kagyat na pangangailangan. At kung wala kang naipon, magpanik ka at mabaon sa utang na lalong lulubog sa iyo. Naunawaan ito ni Jose sa Ehipto nang ihayag sa kanya ng Diyos na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan na susundan ng 7 taon ng taggutom. Nagligtas siya sa panahon ng kasaganaan. At nang dumating ang taggutom, nagkaroon siya ng mga pagkain. Ang Genesis, Kabanata 41, ay nagsasabi ng kwentong ito. Matuto mula kay Joseph, mag-ipon sa panahon ng kasaganaan para magkaroon ka sa panahon ng taggutom. Kasama rin sa proteksyon sa pananalapi ang hindi pagtitiwala sa mga get-rich-quick scheme. Ang Kawikaan, Kabanata 28, versikulo 20 ay nagsasabi, ang taong tapat ay pagpapalain ng sagana, ngunit ang nagmamadaling yumaman ay hindi makakaligtas sa parusa. Kung ang isang bagay ay tila napakagandang totoo, malamang na hindi. Huwag mahulog sa mga pangako ng madaling pera. Buuin ang iyong kaunlaran sa pamamagitan ng tapat na gawain, karunungan at pananampalataya. At isang mahalagang paalala, kung hindi mo pa na i-download ang material na nabanggit ko kanina, ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Available pa rin ito sa unang nakapin na komento.
Tutulungan ka ng gabay na ito na maisagawa ang lahat ng iyong natututuhan dito. Huwag ipagpaliban ito. Pumunta doon ngayon at i-download ito habang available pa ito. Ang proteksyon sa pananalapi, kapatid, ay hindi optional. Mahalaga ito. At kapag natutunan mong protektahan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka niya ng mas maraming mapagkukunan dahil alam niya na pamamahalaan mo sila ng matalino at hindi sasayangin ang pagpapala. Nakarating na tayo sa dulo, kapatid. At gusto kung maglaan ka ng ilang sandali at pagnilayan ng lahat ng iyong natutunan sa video na ito. Natuklasan mo ang mga blok na pumipigil sa pag-agos ng pera sa iyong buhay. Natutunan mo ang tungkol sa mindset ng kakapusan, tungkol sa takot, tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay sa espiritual. Narinig mo na ang kwento ni Thomas at nakita mo na posibleng makawala mula sa henerasyong kahirapan. Naunawaan mo na nais ng Diyos na umunlad ka, ngunit ang kasaganaang ito ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa iyong bahagi. Nangangailangan ito ng pagpapanibago ng isip, emosyonal na pagpapagaling, pagkabukas palad, praktikal na karunungan, at tapat na pangangasiwa. Natuklasan mo ang kapangyarihan ng madiskarteng paghahasik at ang kahalagahan ng proteksyon sa pananalapi. Ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Makikinig ka ba at makakalimutan? O makikinig ka at kikilos? Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago. Maari mong makuha ang lahat ng impormasyon sa mundo, ngunit kung hindi mo ito isasagawa, walang magbabago. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Nagbigay na siya. Sinira na niya ang sumpa sa krus. Naghanda na siya ng landas ng kasaganaan para sa iyo. Ngayon ay iyong pagkakataon na gawin ang iyong bahagi. I-renew ang iyong isip, patawad, maging mapagbigay, pamahalaan ng matalino, protektahan ang iyong natatanggap. At kapag ginawa mo iyon, kapag sinimulan mong iayo ng iyong buhay sa mga prinsipyo ng Diyos, may magbabago. Magsisimulang magbukas ang mga pinto. Lilitaw ang mga pagkakataon. Magsisimulang dumaloy ang pera, hindi sa mahiwagang paraan, ngunit natural bilang resulta ng isang buhay na nakaayon sa layunin ng Diyos. Ang Filipos, Kabanata 4, versikulo 11 ay nagpahayag, at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yan ang pangako, ibibigay ng Diyos. Siya ay tapat, pero kailangan mong maniwala, kailangan mong kumilos, kailangan mong makipagtulungan. Kapatid, bago ka umalis, gusto kong isulat mo dito sa mga komento, God is breaking through every financial blockage in my life. Ipahayag ito ng may pananampalataya, dahil kung ano ang ipinapahayag mo sa iyong bibig, itinatatag mo sa espiritual na mundo. Kung binago ng mensaheng ito ang paraan ng pagtingin mo sa kasaganaan, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para matanggap ang lahat ng update. Ngunit makinig, may isa pang malakas na video na lumalabas sa iyong screen ngayon. At kung ano ang malapit mong matanggap doon ay maaring mas maapektuhan kaysa sa narinig mo lang. Kaya i-click ang video na lumalabas ngayon. Dahil ang iyong pagbabago ay nagsisimula pa lamang at ang Diyos ay marami pang ihahayag sa iyo ngayon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong buhay, pamilya at pananalapi at naway umunlad ka sa lahat ng iyong ginagawa. Amen.